Yes, mga igala, mayong buntag ka naton tanan ug welcome diri sa itong panaguban sa tutulumanong usapang agrikultura. Kauban ninyo, Armando Feniquito mga igala. No, kamusta? No? Napa maghihapoy epekto sa bagyo diri sa inyo. No, napagibagyo ni sulod, no? Medyo dili man kaya to ma-feel, no, ang epekto sa maong bagyo, no. Although atong mga past days mga igala maglibog ta sa kaning reference kay tungod kuan siya, no, magligo sa kay naitagom Tagum City, Davao del Norte, tapos na ay kining kuan, no, Davao napagkaisa Davao International Airport, Davao City, pero asa magiging kuan mati man, no, pero kagahapon na naman daw signatuan kuan, no, Surigao del Sur. So, usay maglibog ko sa reference nila mga igala kung asa ba jud ang bagyo, no. But anyways, mga ka-agree, no. Una ta mo ginod sa ato ang tulumanon karong buntaga, no. Ato sang sayron, no, ang ato ang lakat sa panahon. Pinagi sa ton DOST Pag-asa. So, mo to mga igala, no, ang ato ang lakat sa panahon karong adlaw, ano. Anyways, mga igala, sa itong pagbalik, no, konsen ako cellphone na ato ang kuno, no, ato ang kining tawagan ni mga igala, ato ang hisgutan, no, makabahin gyapon, no, sa kaning Philippine Rural Development project mga igala, particular na mga igala, no, sa kaning social and environmental libog na ko nato diri mga relax bando, no. Relax lang gid dira bando, no. Na diri mga igala, no, ang social, ayun, asa ba to? Dailang gid mga kaning SES, no, or kaning social and environmental safeguards, no, sa implementasyon sa mga proyekto, particular na mga ka-agree kaning kuan, no, natad sa kuan, no, asa naman to dito diri kaning natad sa environmental and social management framework may sa pag-implementa sa maong kuan, no, sa to ang PRDP projects, no. Kamuna ta ginabalik-balik na ako kuan mga higala, no, kanang naay gitagaan sa World Bank og satisfactory rating ang Department of Agriculture mga higala on the implementation of kaning ginatawag nato nga kuan PRDP projects mga higala, no. So anyways mga higala, sa itong pagbalik hisgutan nato ni unsa ning environmental and social management framework mga higala. Anyways mga higala, balik ta man lang sa importante pahinumdom ni ato si Bian. Okay mga igala, balik kita diri sa itong panaguban sa tutuluman ng usapang agrikultura, no. Anyways, mga igala, no, sama sa ugingon kaganihan, no, atong hisgutan nino kung unsa ba ding environmental and social management framework, no, ubos sa to ang PRDP mga igala, no, kaning social environmental safeguard mga igala, no, sa to ang implementation diha sa to ang mga proyekto nga gina-implementan, no, ubos sa to ang Department of Agriculture. Anyways, mga igala, niya maglangan, no, ato anang pasudlo, no, ang ato ang bisita karong buntaga mga igala, walain si Ma'am Donna Valles, ang SES officer sa PRDP social sige meaning ni SES gani dalangan mama SES gani kwalik kumantaan ni Social Environmental Safeguard, sir. Okay, Social Environmental Safeguard. Anyways, Ma'am Donna, mayong buntag. Welcome po diri sa tong panaguban sa tutulumanong usapang agrikultura. May buntag, sir. Assalamualaikum. Kaninyong tanan nga suking tigpaminaw sa Radyo Pilipinas. Okay. Okay, ma'am, una no pangutana, ma'am, diretso sa dinhi, ma'am. Unsa ning environmental and social management framework? Sige, sir. Bagot na ko tubagon ang pangutana, sir, no. Ako sa untang ipailaw ning test para masumpay nato sa ato ang environmental and social management framework.
So, ang SES o ang Environmental Social Safeguards, usa ni siya ka suporta nga unit sa programa sa Philippine Rural Development Project nga gitahasan na aron masigurado nga ang mga proyekto nga ipatuman dili lamang maayo ang pagka-design, dako ang benepisyo o dako po nagkita, pero apan ginatan-aw pod kung ang kinaiyahan ba o ang katawhan maigo ba siya o maapektuhan. So ang objective yun ang tinuha ni SES para masigurado nga ang mga tao o ang kinaiyahan dili maapektuhan sa mga ipatuman nga proyekto ni Department of Agriculture. So si Environmental and Social Management Framework kini importante kaayo para masiguro nga ang atong mga proyekto magmalampuson o makabenepisyo sa atong mga komunidad samtang nagaamping ta sa atong kinaiyahan. Okay po, ma'am. Ma'am, yes ma'am. Going to the question, unsa ning environmental and social framework under sa PRDP SES? Yes po. So mo to siya, sir. As gisulti na ko ganina na kani siya ang Environmental and Social Management Framework nga mao ang naghatag og istruktura aron pagdumala sa mga peligro sa kinaiyahan o katilingban sa bisan unsang proyekto nga ihatag ni PRDP. Apan unsa man ang pasabot ni ini, sir? Una, pagpanalipod sa kinaiyahan. Sigurado nga bisan unsang proyekto nga atong buhaton dili makadaot sa atong palibot. Pananglitan, kung magtukod ta og bag-ong dalan o planta, ang framework makahatag nato nga malikayan ang pagkadaot sa mga kasikbit nga lawak sa tubig ug mga habitat sa mga hayop. Ikaduha, pagpanalipod o pagprotektar sa mga komunidad o katawhan. Ang framework nagatuon usab sa kahimtang sa atong mga komunidad. Ginasigurado o siguraduhon nga ang mga proyekto dili magdala og kadaot sa atong panglawas, kaluwasan o panginabuhian, mga livelihood o mga maigo nga ang nabuhian sa tao. Kung adunay mga peligro, kini mailadayon og pagabuhaton ang mga lakang aron pikayan kini. Okay, ma'am. Anyways, ma'am, I think natubag na nimo no, pero ibangutan ako sa ma'am no. Nganong kinahanglan ni siya sa implementation sa PRDP projects? So sir, nganong kinahanglan siya? Importante ning kaayo, sir, ang SMF tungod sa una, pagpanalipod sa kinaiyahan. Ang framework man gud, sir, nag-establish ni siya og pamaagi aron malikayan ang kadaot sa atong kinaiyahan. Kini nagatutok sa pagpanalipod sa ato ang katubigan, sa hangin ba o sa yuta, o unsa mang mga tanom o mga hayop nga maghatag og dugang pud og benepisyo alang sa tanan. Ang ikaduha, sir, para magpag-amping sa atong katawhan sa social na side, sir, nagahatag kini og mga pamaagi aron masiguro nga ang mga proyekto dili makaapekto sa panglawas o kahimtang sa mga tao. Ikatulo, sir, pagtubag or kaning ma-follow nato ang mga regulasyon through aning framework, ginasigurado nga ang mga proyekto musunod sa mga lokal o mga balaod o sa itong mga regulasyon nagiset sa atong nasyonal nga opisina diri sa syempre support nato itong mga balaod sa Pilipinas. At tapos ang Conbud, sir, pinaagi pod aning SMF ang proyekto mahimong mas malungtaron og maghatag og dugay nga benepisyo. And kuan po, sir, kini siya magtabang sa pag-maintain sa kinaiyahan o katawhan nga magbabiling sustainable jud ang ato ang project, sir, o ang kalambuan sa tanan. Okay.
Last na ko nga pangutana ma'am no. I think upat man ipo natubag na nimo natubag na nimo ni third question nako ma'am no kading unsa ang expected na benepisyo na amo na tay mong gihatag ganiya. Last na question ako ma'am. Unsa na to masiguro ma'am nga masunod ni nga framework sa pag-implementa sa mga proyekto? Yes po. Katong giingon ako ganina nga isa pod sa tumo ng SMF ang sustainability sa mga proyekto. So sa plano pa lang sa pagsugod, ginaandam, ginasigurado nga adunay detalyadong assessment sa social o sa atong environmental impact na aron masuta ang mga posible nga epekto sa kinaiyahan o katawhan o maghimo po o plano alang sa pagdumala niini. Sa framework mga sir na pod mi ginatawag nga mga management plans para nga gikan sa ang tanan aspeto sa project gikan sa sugod hantod sa katapusan niya matutukan. So sample sa amo ang management plan sir kay kanang replacement of trees katong mo sa ko ang higala kagahapon nga relocation action plan o katong mga maigo ko nga mga ma-affected ani nga proyekto kung asa sila ibutang kana sir mga sample nga management plan. Unya para muro jud sir nga masubay ning framework nami ginabuhat nga regular or once a year nga monitoring para nga masigurado nga makitaan umasuta kung unsa tong mga wala na subay sa framework. Ang regular monitoring sir ginabuhat na siya during implementation, depende once a month, twice a month. Napod may ginatawag nga operation and maintenance of audit system, ginabuhat na siya sa isa ka tuig. Tapos na siya sir mo effect na siya mo effect ang OMAS na mo 1 year after sa sub-project mahuman siya ang isa ka proyekto. So diha sa ginatan-aw jud usa tong mga kuan lagi sir mga management plans nagi-prepare nga management plans para ma-check pod kung unsa na status sa project. Anyways, ma'am, mga na lang ko sa imong mensahe, ma'am, no, alang sa itong mga kuano, especially katong mga posible nga maapektuhan ng mga sector, ma'am, during the time nga naay mga PRDP projects na i-implement no sa tuang rehiyon. Go ahead po, ma'am. Sige po. Actually, sir, kami nagpasalamat sa inyong programa sa Radyo Pilipinas Davao sa paghatag og oras nga gipahigayon sa social environmental safeguards pinagi sa pag-imbita sa among InfoAce nga isa ka support unit po sa PRP na magpahibalo o magpakatag sa kaalam o impormasyon bahin sa ni project. So, at the same time sa pagpanalipod sa kinaiyahan o sa kung adunay mga pangutana o gusto pang makakatong dugang bahin sa framework, pwede mi nila kontakon man sir anytime po. Okay, with that, Ma'am Donna, daghang kay salamat sa time nga inyong gi-share po diri no. At least ma'am, maamo ang mga tigpaminaw no, especially katong mga nasa rural areas, mo gini prime main na beneficiaries no, ang rural areas. Makabalo sila no kung unsa ang ilang buhaton ma'am no, panahon nga dunay mga kuano, dunay mga implementation sa mga proyekto under PRDP. Daghang salamat Ma'am Donna ug maayong buntag. Po, daghang salamat. Okay, mga igala no, si Ma'am Donna Valles no, ang SES officer sa PRDP SES. So anyways mga igala, balik kita man lang sa may nating pahinumdom ning atong sibianan. Yes, mga igala, balik kita din sa tuwang panaguban sa tutulumanong usapang agrikultura. Kabagyan po ninyo Armando Feniquito mga igala. Anyways, mga igala no, mautunok ato nakaganiha to nakahinabi si Ma'am Donna Valles ang SES officer sa PRDP SES mga igala. Anyways, tawagan ni mga igala no, nindot uyahang topic mga igala, of course mga igala no. Target manggod sa tuang kon mga igala no, sa tuang mga PRDP pala sa dili lang siya more on kanang mutukod lang tagkuan
proyekto, pwede siya sustainable, no? Ang target gyud na perminti mga galas is sustainability kay usa man nato na, no? Daghan tag mga project nga makuan, daghan tag project na mga mabuhat, no? Pero di siya sustainable. Usab-usab so mas madako ang gasto. And isa pa na mga higala ang impact, no, sa tong environment, no? Kanang impact gid sa tong environment mga higala mo nang dakong kwan. So kinahanglan ma-manage gyud nato no nga gamay lang gyud ang impact gyud sa tuang iahan no kay usaon nato na kung magubatong kinaiyahan, sayang na po ang gasto, no? Sayang gasto, sayang kwarta, sayang gasto. Oh, okay. Gasto mi kag kwarta gyud. Sayang ang kwarta nga atong igasto ana nga mga proyekto kung dili man siya mulungtad mga higala. Ug di siya mapuslan mga higala, no? Partang pangita gud mga higala, no? Pangit kayo, no? Pangit kayo, no? Kung ang proyekto di mapuslan sa kadugayan mga higala. That's why kinahanglan nagintay ka nagtawag na to nga patakaran or frameworks, no? Natay framework para dili tama kuno dili masayang ang gasto mga higala, no. Aside pang kuno ang hazard pun mga higala no nga mahatag sa to ang mga kuan katawhan, no. O mo ginang isa sa mga rason po jud nganong dili nato na kuan no, dili nato siya unsay tawag ani, dili nato sila kalimot ko. Nasa ko tumoy sa kundila daw tanawa daw. Bitaw joke ng mga ka-agree, no. Dili nato mapuslan mga higala, no, in the long run, no. No, that's why balik naman ko. So mo gina siya kinahanglan planohon, no? Dapat na consultation and of course dapat na ay pagtuon, no? Bago i-implementa ang ato ang tawagan ni ato ang mga tawagan ni mga higala, ato ang mga proyekto, no? Nga pang agrikultura. So, good luck, no? Well, tagaan tag satisfactory unta. Very satisfactory ta sa sunod, no. It's because of this mechanism nga gina paigayon sa tuang mga sa tuang kuan, no, sa tuang sa tawag na sa tuang sige tawagan may gala sa tuang kuan ba, no, mga proyekto. Anyways may gala din hinata sa laing atong laing balita mga gala kun asa naman to. Dahil yun mga ka-agree gid ha. Okay, na ako'y kung din nga. Di ba last time na ay partnership, no? Gibalita sa tuwa din ni Sir Celso Vergara, Information Officer sa Department of Agriculture, Regional Agriculture and Fisheries Information Service, mga gala, kung RAFIS, no? Nga, nakig-partner ang Department of Agriculture sa TADECO, mga gala, no? Para, to combat, no, kani mga klase nga diseases like Panama disease o Black Sigatoka mga higala, no. Kunasa ginakuan sa to ang kuan karon, no, sa to ang tawag ni nga kuan na mandatory na ang accreditation sa mga tissue culture and nursery mga higala, tissue culture laboratory, no, para natay kanang quality nga mga banana seedlings mga higala. Mo na ang target karon sa kuan, no. Pero anyways may bisan pa man nga daghang mga sagingan dira sa Davao del Norte ang kuan, no, ang na kuan, no, na tawagan na biktima ba, tama ba ko, na biktima or na kuan sa kaning ginatawag na to nga sa kana mga sakit like Panama disease, Panama kan tawagan na sa Fusarium wilt, no, Fusarium wilt tawagan na mga higala, no. So anyways nato dito nagpabilin ang kuan mga higala, nagpabilin gihapon, no, nga kuan nagpabilin gihapon nga top export ang kuan top export ang sa ba ni ano ba ni Philippine veterans pa ni top export ang kining kuan, no, banana mga higala, no, sa ato ang top commodity hindi diri mga higala, no, sa ato ang kuan, no, sa to diri sa asan man to diri sa to sa Davao region mga higala, no, and not just in Davao region but also in other places mga higala. This Davao region gud mga higala. Diha na siya mga higala, no. Anyways asa naman to gusto na ko tanaw gusto mo ko to makita gud to nung kuan, no, presentation for kuan katong sa kapihan mga higala sa Bagong Pilipinas, no. Mo nawala mo to din, no. Basta mo to siya mga higala, no, sa kuan latest na kuan sa ato ang Department of
sa Philippine Statistics Authority mga igala no. But anyways mga igala, alang sa atong kuno para ma-prove gid na ako mga igala nga tinuod yun no kung kumusta nga to ang banana industry especially there in Davao del Norte mga igala mga igala sorry no mga igala no ato ang paminawon no ang pahayag no sa kuan mga igala no yung sa may head mga igala sa to ang focal person mga igala no sa DTI banana industry mga igala walay mga igala si Ma'am Zeline ayun Ma'am Zeline Attorney Zeline Balieque, ang OIC Provincial Director sa DTI Davao del Norte. Paminaw na to. Saan ko na to ma'am, banana industry, especially in Davao del Norte? Ang banana industry nato sa Davao del Norte is still thriving. However, meron tayong problem in the sense na naapoy mga banana farms na nawala na yun, no? They are not already in operation because naigo sila sa Panama disease. Right now ma'am, bisan og kanang kon nagyapon tay mga accomplishments no and still ang banana industry is the top export commodity in Davao region. Yes, that is for those farms na nag-practice og good manufacturing practice no, so they were able to dispel katong pag-igo sa ila sa Panama disease. So right now ma'am, unsa magay estado gyud sa to ang banana industry nito gyud? Actually naagyapon tay banana industry no, as you can see naagyapon tay mga exported bananas, so naagyapon siya and hopefully kaning mga new technologies karon makatabang na ma-revive nato ang banana industry in Davao del Norte. Ano mga interventions ma'am under DTI po para sa itong mga banana growers o atong mga banana for ano sir ang banana for DTI manggod sir, ang interventions namo are in for example exports, but that's in our export management bureau no to assist them, pero as an agricultural commodity it's more really the DA, it's when it's already processed that DTI's assistance goes in. So ang kwan karon ma'am siya niya, pero that the banana industry still generated jobs and income. Yes po, meron pa rin po. In fact, doon nga sa investment conference no that was done by our province last August, naagya po yung mga new investments pag-abot sa banana. Hello, good morning once again. No, for banana, as RD said, the total or complete figure is with our planning officer. No, but let me just give you some of the highlights. So for banana, for example, for jobs, we have already accomplished 1,007 jobs generated for the banana industry. For investments, we have 5 million plus. And then for exports, 45.93 million. And then we assisted 30 exporters. Domestic sales is 41 million. Number of MSMEs assisted is 71. So actually, marami talaga siyang numbers na. And then in our investment conference, Davao del Norte Investment Conference conducted September or October of this year, meron din tayong mga new investments sa banana on export of Cavendish banana and yung sa chips amounting to yung export of banana Cavendish, this will be in Panabo. It's 150 million investment. And then for export of banana Cavendish also in export of banana chips also in Panabo, 85 million. So these are some of the accomplishments in the banana industry. So, mga to mga igala no, ang pahayag ni Attorney Zeline Balieque mga igala no, ang OIC kuan mga igala, OIC Provincial Director sa kuan mga igala. DTI Davao del Norte no. So, mga to mga igala no, striving gihapon no, nadungog man ninyo kung pila ka mga jobs kaya po na-generate mga igala and pila ka investment po ang nagakuan no. So, that's why mga igala, it's because of that numbers mga igala. Ang atong Department of Agriculture no, padayon nila nga ginakon po, ginapakuskan po ang atong banana industry diha sa Davao del Norte no, kay mo man ay kon mga banana capital no, nato diri sa Davao region. Pero daghan magyud saging, murag kasagaran export nato saging gikan sa Davao del Norte, particularly dira pinakadagan sa Panabo.
sa Panabo City na pinakadagan og saging din mga igala no. So hopefully no makabangon ang atong banana industry pod no for us no nga makabaw ang mga katong mga nalugid ng mga growers mga igala no makabawi sila no. And anyways mga igala moro nang ginok masulti yun no katong mga kwan pod no dagan-dagan pabay na wala trabaho, it's because of that kaning pagkuyanap sa mga sakit may gala like black sigatoka o kining ginatawag nato nga fusarium wilt or known siya as Panama disease may gala. Anyways, may gala tayo kung oras hangtod sunod daw sa mga gala di sa tutulumanong di sa tutulumanong nung sa naman ko usapang agrikultura may gala sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas sa Bakoy Nakaban Armando Finiquito. Hangtod sunod daw sa mga gala. Daghang salamat og mayong buntag kanaton tanan musunod na ang Radyo Pilipinas News Nationwide.